ng Biyernes noon na maalala ni Sarah ang sinapit ng kanyang mga magulang. Tuwing umuulan, naalala niya ng atakihin ng ama sa puso at bawian ng buhay. Hindi nakatiis ang kanyang ina at sumunod dito sa kabilang buhay. Sa edad niyang 70 noon, mag-isa niyang binuhay ang sarili. Namasukan siyang katulong at nakaranas maglako ng gulay at saka mga isda para lang mabuhay. Hindi siya nakatapos sa pag-aaral at tanging grade 11 lang ang narating. Kaya naman, hindi siya makapasok sa mga kumpanya. Hanggang sa labandera na lang sa iba't ibang tao ang naging trabaho niya matapos mamatay ng kanyang amo. Isang araw, nagkatitigan sila ni Rodney. Oh, Sarah, saan ka pupunta? Maglalabada ka ba ulit kina Aling Nena? Oo, teka, close ba tayo para batiin mo ko? Hindi. Kaya nga kita binabate para makipag-close sa'yo. Huwag talaga, Sarah, taray mo naman. Hindi ako mataray, sinasabi ko lang ang totoo. Nilagpasan na ni Sarah si Rodney at hindi na ito lingon pa. Kilala kasing tambay ang lalaki pero kahit ganon, madiskarte naman ito. Nakakapasok ito sa mga constructions at nagkakargador sa palengke. Sadyang mahilig lang itong tumambay sa plaza kung saan dumaraan si Sarah. Nagpa siyang babaeng umiwas dito, pero hindi iyon nangyari dahil panay pagpapapansin si Rodney sa kanya. Hindi naman kasi may kakailang maganda at sexy talaga si Sarah. Pantasya rin ito ng mga kabataan. Kaya lang, alam nilang walang pamilya ang babae at isang kahig isang tupa. Isang gabi, hawak ni Rodney ang isaw at dugo na nakalagay sa plastic cup nang harangin niya si Sarah. Kagagaling mo lang sa paglalabada, no? Sipag mo naman, Sarah. Eto merienda, baka nagugutom ka na. Gabi na eh. Hindi ako gutom, salamat na lang. Kumain na ako kina Aling Nena. Grabe ka naman makatanggi. Hindi naman kita gagayumahin. Maliligaw ako pero wala akong balak idan sa maruming paraan, Sarah. Maniwala ka sa akin. Sige na, tanggapin mo na to. Hindi na, busog pa talaga ako. Walang nagawa si Sarah nang ilagay sa kamay niya ni Rodney ang inihaw na nasa baso. Umalis naman si Rodney na may ngiti sa labi. Nagpatuloy sa paglalakad si Sarah at lihim na napangiti habang kinakain ng isaw. Simula noon, lagi na siyang kinukulit ni Rodney hanggang sasagutin niya ito nang sorpresahin siya ng binata sa mismong party bilang pagdadaos ng fiesta sa kanilang lugar. Pumayag ka na, Sarah. Wala akong ibang nagustuhan kundi ikaw. Kaya handa akong makasama ka habang buhay. Talaga? Gusto mo ko makasama habang buhay? Oo naman, Sarah. Sino bang taong hindi ko gustuing makasama habang buhay ka? Napakaganda mo at napakabuting tao. Binobola mo lang yata ako eh. Hindi malalaman mo naman na binobola ka ng isang tao kapag hindi kayang titigan ka sa mata. Oo nga. Nagkatitigan sila sa mga mata at biglang nagharumentado ang puso ni Sarah sa sobrang kilig. May tsura kasi si Rodney at may mga nagkakagusto nga ritong kabataan pero siya talaga ang gusto ng lalaki. Kaya naman ibinigay niya ang hinihintay nito. Sarah? Oo, Rodney, pumapayag ako. Mahigit kalahating taon mo na rin naman akong sinusuyo at nakita ko ngang seryoso ka sa akin. Talaga? Hindi mo alam kung gaano mo ko napasaya. Halika, i-celebrate natin to. Saan tayo pupunta? Sa bahay ko, bibili tayo ng pagkain at may inom. Sobrang saya ko lang talaga ngayon, Sarah. Ngumiti naman si Sarah at sumama sa lalaki. Pagdating nila sa bahay ni Rodney, dala ang mga napamili nila. Kumain muna sila ng kanin bago nagpahinga. Nakayakap si Rodney kay Sarah sa kwarto ng lalaki. Nagsimula naman sila mag-inom makalipas ang kalahating oras sa pahinga. Kaya naman nagkaroon sila ng pagkakataong mag-usap habang nagiinom. Sarah, bakit mailap ka sa tao? May lahi ka bang aswang? Baka may lahi kang bangkilan Baliw, wala Matakot ka ko, talaga. Biro ni Sarah. Nagulat naman si Rodney at napatalon sa gulat. Kalaunan, natawa na lang siya sa kabaliwan ng nobya. Oo na, naiintindihan kita. Paano mo ako naiintindihan? Alam mo bang mailap ako sa tao dahil natatakot ako mapalapit tapos maiwanan na naman ulit mag-isa? Hindi ko alam kung paano magtiwala ulit. Pero nang makilala kita, natuto ako magtiwala. Hindi lang basta tiwala kundi may pagmamahal. Huwag kang mag-alala. Aalagaan kita ng tama, Sarah. Humawak si Rodney sa kamay ni Sarah at hinila ito palapit sa kanya para si Ili na mainit na halik. Dulot ng matinding init dahil sa alak na nainom, tinugunan iyon ni Sarah.
Gumalang kamay ni Rodney at kusa nilang tinanggal ang kanilang suot na damit. Pinagsawang kanilang mga mata sa isa't isa. Hindi naman mapigilang mamangha at mapalunok ni Rodney habang nakatitig sa malusog na dibdib ni Sarah. Pwede ko bang? Oo, Rodney. Sa'yo lang ako. Talagang akin ka lang, Sarah. Tandaan mo yan. Oo, mahal ko. Agad nang sinunggaban ni Rodney ang malusog na dibdib ng nobya at nagustuhan naman yun ni Sarah. Hanggang sa nauwi sa mainit at tagpo sa kama ang kanilang magdamag. Ibinigay ni Sarah ang kanyang pagkabirhen sa unang boyfriend. Natuwa naman si Rodney dahil siya ang nauna rito. Sarah, mag-pills ka para hindi ka mabuntis. Wala pa tayong ipon. Ayokong pahirapan lang ang bata kapag nagkataon. Oo. Tila nasaktan naman si Sarah sa kanyang narinig kaya hindi na lang siya kumibo. Muli siyang pinanggigilan ni Rodney at walang humpay na naglabas-masok sa loob ng babae. Sakalang ito huminto na mapagod ng sobra. Ipinikit niya ang mga mata at nakatulog. Kinabukasan, todo asikaso si Rodney kay Sarah na animoy isa itong tunay na prinsesa. Pinagluto niya ito at sabay silang kumain matapos kumain. Nag-usap sila agad. Dito ka na tumira kasama ko para hindi ka na magastusan pa, Sarah. Hindi ba nakakahiya? Wala kang dapat ikahiya. Basta magbait ka kapag kasama ako. Gusto ko magsama tayo sa iisang bubong. Wala kang magiging problema sa akin, Rodney. Niyakap naman siya lalo ng lalaki. Simula noon, nagsama nga sila sa iisang bubong. Walang araw na hindi napasok sa trabaho si Rodney bilang construction worker sa munisipyo. Madalas namang nadiskarte si Sarah sa pagtitinda ng merienda dahil hindi na siya makapaglabada. Para asikasuhin si Rodney sa umaga at hapon kapag nauwi ito. Nakapagluto na ako ng pagkain, mahal. Kumain na tayo. Yan ang gusto ko sa'yo. Napakamaasikaso mo. Ipagpatuloy mo lang yan, Sarah. Siyempre, kailangan tulungan tayong dalawa para hindi tayo magkaproblema at magkasawaan. Hindi ako magsasawa sa'yo. Mahal kita eh. Kinabig ni Rodney ang baywang ni Sarah at humalik sa noon nito. Namula naman ang mukha ng dalaga at kinilig. Bahagya pang inangat ni Rodney ang kanyang baba para gawaran ng halik. Napangiti na lang si Sarah doon. Tama na muna. Mahalaga makakain ka para makabawi ka ng lakas. Sige, sabayan mo ko, mahal. Sabay silang kumain at todo asikaso si Rodney kay Sarah. Ganoon ang naging setup nila sa loob ng 3 taon. Hanggang sa nabahala si Rodney nang madalas ligawan si Sarah ng mga kabataan kapag nagtitinda ito ng merienda. Naabutan niya pang nilalandi mismo ng basketball player na dayo si Sarah. Pagod pa noon si Rodney na madaanan ng mga ito dahil bibili lang sana siya ng soft drinks. Sarah! Rodney! Ikaw, hindi mo ba alam na may asawa na yung babaeng pinopormahan mo? Rodney, nagkakamali ka. Nabili lang siya. Galit na tinignan at hinatak ni Rodney si Sarah paalis doon. Hindi na nakabalik sa trabaho ang lalaki at inutusan ng kasamahan na sabihin na uuwi na muna siya dahil masama ang pakiramdam. Pero pagdating nila sa bahay ni Sarah, galit niyang ibinalya ang babae sa pader. Malandi ka. Ganyan palang gawain mo kapag nakatalikod ako ah. Ang kapal na mukha mo, Sarah. Nagagawa mo pang tumawa at ngumiti habang kausap ang unggoy na yon. Nagbibiro lang naman siya kaya ako natawa. Wala akong ginagawang masama, Rodney. Maniwala ka sa akin. Alam ko sa sarili ko may asawa na ako. Sinasabi ko na nga, be. Walang dulot na magandang pagtitinda mo. Natutuwa ka lang talaga makipaglandian, no? Merienda pa bang inaalok mo o sarili mo? Rodney! Galit na sinampal ni Sarah ang asawa. Halos magsulbong naman ang kilay ni Rodney sa galit. Hindi niya lubos sa kalain na sasampalin siya ni Sarah sa unang pagkakataon. Kaya dinakot niya ang buhok ng babae at galit itong inuntog sa pader ng paulit-ulit hanggang sa dumugo ang ulo ni Sarah. Napaiyak naman ng babae sa kirot nun. Aray, Rodney, ano ba? Nasasaktan ako! Talagang masasaktan ka, walang hiya ka. Hindi ka pa nakontento sa isang Talagang gusto mo pa ng marami ah. Akala ko pa naman matino kang babae, Sarah. Daig mo pa ang pokpok. Hindi ako pokpok. Alam mo sa sarili mong ikaw ang nauna at walang iba nakakagalaw sa akin kundi ikaw. Rodney, aray, ano ba? Bitawan mo ako, nasasaktan sabi ako! Sinungaling. Simula ngayon, hindi ka nalalabas. Lalabas ka para lang bumili. Ayoko na makikita ka nagtitinda o nakikipag-usap sa ibang tao, Sarah. Huwag mo sagarin ang pasensya ko. Galit na ibinalya ni Rodney si Sarah sa pader saka ito umalis. Halos sumuka naman ng dugo si Sarah.
Ramdam niya ang panginginig ng kanyang kalamnan at katawan sa nerbyo sa kasaglit. Hindi niya man lang maigalaw ang katawan sa sobrang panghihina dahil sa ginawa ni Rodney sa kanya. Wala siyang nagawa kundi umiyak ng malakas. Pinicturan niya at binidyohan ang sarili gamit ang mumurahing cellphone. Hinaid niya yon para hindi makita ng asawa. Nang gabing yon, hindi umuwi ang asawa at maaga nakatulog si Sarah nang lumipat siya sa kama para magpahinga. Sarah, Bakit? Paulit-ulit na naririnig ni Sarah ang pagtawag ni Rodney sa pangalan niya at bakas ang matinding kalasingan doon. Bahagya pang humahaplos ang kamay nito sa kanyang makinis na balat hanggang sa bumabayon sa pagitan ng kanyang hita. Napasingap si Sarah at dahan-dahan nagmulat ng mata. Doon niya naman nakita si Rodney na nakayuko at kinakain ang nasa pagitan ng hita niya. Kahit na nadadala ng init mula rito, lakas loob niyang itinulak ang asawa dahil galit pa rin siya. Lumayo ka, Rodney. Baka akala mo, makakalimutan ko kung ano-ano masasakit na salitang pinagsasabi mo sa akin kanina. Huwag kang lumapit sa akin. at bakit Sarah, mas gusto mo na ba ang lalaking basketballista na yon? Gusto mo ba siyang gumawa nito sa'yo? Rodney, nasan ang respeto mo? Talaga bang babasusin mo ako ng ganyan dahil lang sa nagsiselos ka? Wala ka naman dapat ikaselos eh. Sa'yo lang ako. Sinungaling! Kitang-kita ko, ganun din ang kislap ng mga mata mo kapag kinukulit kita nun. Kilala kita, Sarah. Ano ba nagustuhan mo sa kanya, ha? Mas magaling ba siya kaysa sa akin? Napabaliw ka na. Umalis ka na muna, Rodney. Sana hindi ka na lang muna umuwi. Bakit? Bakit tayo mo pa akong pauwiin? Hindi mo man lang ako hinanap. Alam ko na. Inaantay mo lalaki mo, no? Kapal ang mukha mong babae ka. Dito mo pa balak magpag-anuhan sa lalaki mo? Galit na hinablot ni Rodney ang buhok ni Sarah at sinampal ito gamit ang likod ng kanyang kamay na malakas. Pumutok naman ang labi ni Sarah dahil 2 beses siyang sinampal ni Rodney. Halos manginig sa nerbyo si Sarah. Rodney, masakit na ano ba? Kung ayaw mong masaktan, magpakitino ka. Tatanggapin pa rin kita basta mangako kang ako lang ang makakagalaw sa'yo. Ikaw lang naman talaga eh. Bakit ba napapraning ka? Tumawa na animoy nababaliw na si Rodney saka sinakal si Sarah at galit na ibinalya ito sa kanilang kama. Winasak ni Rodney ang damit ng babae at galit na minasahe ang dibdib nito. Hindi pa nakontento si Rodney at madiin na nilaro ng daliri ang nasa pagitan ng hita ni Sarah. Tama na pakiusap, huwag ganito, Rodney. Akala ko ba mahal mo ko? Bakit mo ginagawa to sa akin? Para i-disiplina ka, Sarah. Tikman mo ang hagupit ng galit ko. Sa pilitang inangkin ni Rodney si Sarah at halos magdugo ng parte ng katawan ng babae sa marahas na paggalaw ni Rodney. Napahagulhol ng iyak si Sarah doon. Saka lang siya tinigilan ng lalaki ng mapagod. Galit na lumabas si Rodney at natulog sa sala matapos magbihis. Halos mangatal naman si Sarah habang yakap ang hubad na katawan. Panay ang iyak niya habang iniinda ang kirot. Hindi ganito ang gusto kong pagsasama. Hindi ganito. Hirap na hirap siyang kumuha ng damit at sinuot yon saka nahiga ulit sa kama. Kinabukasan, hindi sila nagpapansinan ni Rodney dahil nagigilty ang lalaki. Makalipas ang 1 linggo, sinurpresa ni Rodney si Sarah at binilhan pa ang asawa ng cake. Para sa'yo. Sorry sa nagawa ko. Sana wag mo na ulitin yun para hindi na tayo mag-away ulit. Alam mo naman sobra kitang mahal, Sarah. Sobrang sakit ang pinaranas mo sa akin, Rodney. Sa tingin mo sapat ng cake para mawala ang galit ko? Bakit parang kasalanan ko pa rin? Kayong wala naman akong ginagawang masama. Sarah, ayaw mo ba makipagayos? Magmamatikas ka pa rin. Hindi mo ba alam na 2 araw kong sahod ang ibinili ko ng cake mo na to? Wala naman akong sinabing bumili ka niyan. Ang gusto ko, mangako kang hindi ka na mananakit, Rodney. Ano bang mahirap Hindi na naituloy ni Sarah ang sasabihin ng isubsob ni Rodney ang mukha ni Sarah sa mismong cake. Napaso pa ang mukha ni Sarah ng kandila na may sinde bago ito sumubsob sa cake. Tila sinapian na naman si Rodney ng masamang espiritu at walang pakialam sa kanyang ginagawa. Tinulak naman siya ni Sarah dahil halos masuffocate na siya doon. Niregaluhan ka na nga. Ikaw na sinusuyo. Ikaw pa nagmamatigas. Tama lang yan sa'yo. Rodney, ano ba nakakasakit ka na? Bitawan mo nga ako! Galit na pinagsusuntok ni Rodney si Sarah sa tiyan, saka ito ibinalibag at tumama sa matigas na upuan.
Nawala ng malay si Sarah kaya umalis si Rodney para mag-inom. Simula noon, madalas na nitong bugbugin ng asawa. Gumawa naman ng paraan si Sarah at inipon yon. Madalas siyang tipirin ng asawa pagdating sa pera. Ayan ang 200. Pagkasyahin mo yun na 1 linggo. Wala ka namang bibilin dahil may stock na ng bigas at nilatang ulam. Rodney, anong akala mo sa akin, bata? Saan naabot ang 200 pesos? Pagtiisan mo. Pinatigil mo ako sa paghahanap buhay at paglalabada tapos ito lang ibibigay mo sa akin? Paano ako kakain? Yung sinasabi mo stock pang isang araw na dilata lang yun. Bahala ka sa buhay mo. Pasok pa ako sa trabaho. Huwag mo akong batripin ngayon ha, Sarah. Baka hindi ko matadya. Natahimik si Sarah at hindi na nagmatigas. Ginawa niya ang lahat para makasurvive gamit ang perang yun. Pero sa tuwing hihingi siya kay Rodney, katakot-takot na mura lang ang natatanggap niya. Bumili pala ako ng gamit sa bahay. Wala na tayong tabo at planggana. Hindi ako makakapaglaban ng damit natin kung hindi ako bibili. Okay, sa susunod na may bibilhin ka, palagi mo i-report sa akin. Oo, maglalabad na muna ako ng damit natin. Nang araw na yon, naglabas si Sarah sa likod ng bahay at natulog naman si Rodney dahil pahinga muna ito sa trabaho. Naging normal naman ang samahan nila sa mga sumunod na araw. Hindi na namimisikan si Rodney, pero palasumbat ito ng naibibigay. Wala ka na naman pera. Ano akala mo sa akin, Sarah? Nagtatay ng pera, ha? Hindi ko naman inubos ng basta-basta, Rodney. 200 pesos lang yun eh. Talagang hindi tatagal yun ng 1 linggo. Tigilan mo ako, Sarah, ha? Masyado kang magastos. Baka akala mo hindi ako nahihirapan, ha? Hayaan mo kasi ako magtrabaho para hindi ka mabigat at mahirapan, Rodney. Hindi mahirapan. Hindi mabigatan. Gusto mo lang talagang lumandi. Ilang beses ko bang sasabihin na hindi nga ako ganung babae? Bakit bang praning mo? Nang mapataas ang boses si Sarah doon, ay doon ay siya sinakal ni Rodney sa puntong halos hindi na siya makahinga. Mabuti na lang at dumating ang barkada nitong sila Joel para yakagin ng lalaking mag-inom. Pabalian niyang binitawan si Sarah. Habol-habol naman ito ang kanyang hininga. Napaluha si Sarah at doon niya napagtanto na wala ng pag-asa magbago pa si Rodney. Kaya dali-dali niyang isinilid ang mga gamit sa kadamit sa bag. Nang makalis si Rodney, dumiretso si Sarah sa istasyon ng pulis. Boss, magre-report po ako. Inaabuso ako ng asawa ko. Gusto ko sana siyang ipablatter. Tinanong naman siya ng hepe ng pulis tungkol sa iba pang detalye. Ibinigay naman ni Sarah mga larawan at video para magsilbing ebidensya. Hindi lubos akalain ni Sarah na dahil doon, nagpa siyang kapulisan na ikulong mismo si Rodney at i-blotter para kung sakaling makalaya ito, hindi na makapanakit pa o maghabol sa kanya. Marami pong salamat, sir. Kabadong tumingin si Sarah sa hepe ng pulis at hinanda ng mga ito ang search warrant para hulihin si Rodney. Nang makalis sila, doon na nakahinga na maluwag si Sarah. Idinulog sa korte ang kanyang kaso laban kay Rodney at naipanalo niya yon sa tulong ng pampublikong abogado. Samantala, umalis naman si Sarah sa lugar nila at nagpakalayo-layo nang makulong si Rodney. Nagsimula siyang muli at nakilala niya naman si June. 1 taon din ang ginugol ni Sarah para makalimot at makamove on. Magandang umaga po. Ako po si Sarah. Nag-apply po na bagong kasambahay. Pasok ka. Hindi man na sinabi ni Manang na may nag-apply na pala. Pasok ka sa loob. Siya nang bahala sa'yo. May pasok pa kasi ako sa opisina. Ako magiging boss mo. June ang pangalan ko. Hello po, Sir June. Sige po, salamat po. Alis na muna ako. Mamaya pa sa hapon ang uwi ko. Kayo na munang bahala ni Manang Choling dito sa bahay. Opo, sir. Umalis naman si June at sumakay ng magara nitong kotse papunta sa trabaho. Samantala, pumasok naman sa loob ng mansyon ng babae at sinalubong ito ng mayordoma. Magandang araw po, Manang. Kayo po ba si Manang Choleng? Nakasalubong ko po si Sir June. Pinapasok niya na po ako. Tumango naman ang mayordoma at kinausap si Sarah. Itinuro nito ang mga dapat at hindi dapat gawin ng kasambahay. Pinatuloy naman siya ng matanda sa maayos na kwarto. Hindi maliit at hindi malaki. Katamtaman lang para sa kanya. Nang matapos mag-ayos si Sarah, lumabas na siya para gawin ang trabahong inuutos ng mayordoma. Mabilis namang natuto si Sarah at kinahapunan dumating si June. Good evening, sir. Ako na po sa dala niyo. Salamat. Sarah nga bang pangalan mo? Opo, sir. Kay gandang pangalan. Kasing ganda mo. Salamat po, sir. Hindi na kumibo pa si Sarah at kinuha ang attache case na dala ng amo at hinatid yun sa kwarto nito.
Lalabas na sana siya na magtama ang labi nila ni June dahil kasunod niya lamang ang amo kanina pa. Napamulat sila ng mga mata sa gulat at parehong namula. Sorry po sir, nagmamadali po akong lumabas. Ayos lang, pasensya ka na rin. Sige po sir, kalimutan niyo na lang po yun. Hindi naman po sinasadya, magtatrabaho na po ako. Sige, kumain ka na rin ng hapunan. Salamat sir, sasabay na po ako sa ibang kasambahay. Umalis naman si Sarah at naiwan si June sa kanyang kwarto habang tinatanaw ang magandang babae. Ngayon lang ako nakaranas ng ganito. Napakaganda niya. Kinabukasan, naabutan ni June si Sarah na nagwawali sa sala. Sobrang sexy nito sa maid uniform kaya hindi niya mapigilang mapalunok. Kahit na hindi ito mataba at hindi rin kapayatan. Kaya naman malakas ang dating nito, idagdag pang magandang mukha ni Sarah. Magandang umaga ho, sir. Good morning din sa'yo, Sarah. Madalas silang nagbabatian kapag nakikita. Samantala, kamuntikan ng madula si June dahil basa ang sahig sa kabilang side ng sala. Mabuti na lang at nahawakan ni Sarah ang kamay ng amo. Natigilan si June at agad umayos ng tindig habang nakatitig sa magandang mga mata ni Sarah. Kasabay noon, ang malakas na pagtibok ng puso ng lalaki. Sir, ayos ka lang po ba? Salamat, Sarah. Madulas pala dito. Opo, sir. Pasensya na. Wala yun. Napatingin naman sila sa kamay nilang dalawa na magkahawak. Namula naman ang tainga ni June at agad siyang binitawan ni Sarah. Pasensya ka na, Sarah. Ayos lang, sir. Mag-umagahan ka na po. Magtatrabaho po muna ako. Okay, sige. Dumiretso naman si June sa kusina para kumain. Samantala, hindi na maalis sa isipan niya si Sarah. Habang tumatagal, napapalapit din sila sa isa't isa. Isang beses, makalipas ng ilang araw, nakita ni June si Sarah na nagtatanggal ng patay na halaman sa pader ng mansyon gamit ang hagdan. Biglang humangin ng malakas kaya umalog ang hagdan. Kamuntikan ng mahulog si Sarah. Mabuti na lang at mabilis na tumakbo si June at sinalo ang kasambahay. Muli sila nagkatitigan sa mga mata, kasabay ng malakas sa tibok ng kanilang mga puso. Salamat po sa pagsagip, sir. Wala nga naman, Sarah. Tinulungan mo rin naman ako nung nakaraan. Salamat po talaga. Bakit? Wala kang katulong kasi. Kailangan may naghahawak ng hagdan mo. Kahit pa standalone yan, delikado. Busy po sila lahat, sir eh. Kanya-kanya po kami ng nakatokang gawain. Sa susunod, huwag kang gagawa ng alanganin mag-isa. Sige po, sir. Mamaya, akong bahala magsabi sa kanila para maiwasan ang aksidente. Tumango naman si Sarah at inayos ng hagdan. Tinulungan naman siya ni June at aksidenteng nahawakan nito ang kamay ng kasambahay. Kaya napatitig na naman sila sa isa't isa at nagkahiyaan. Hinayaan na ni Sarah sa mapilit na amo ang hagdan at ito na nagsauli. Thank you, Sir June. Welcome, Sarah. Nagpaalam na si June at lumipat naman si Sarah sa ibang pwesto para gawin ang nakatokang trabaho ng araw na yon. Samantala, araw ng Huwebes nang umulan ng malakas. Kaya hindi nila nagawa ang trabaho sa bakuran ng mansyon. Naupo naman si Sarah sa may lake at inalala ang nakaraan. Ang lahat ng pinagdaanan niya kaya medyo lumungkot ang mukha niya. Sakto naman nakita siya ni June kaya kumuha agad ito ng payong na malaki at lumapit sa babae. Natigilan naman si Sarah sa pagbumuni-muni dahil wala nang pumapatak na ulan sa kanya. Sir? May problema ka ba, Sarah? Bakit ka nagpapaulan? Baka magkasakit ka niyan. Mahirap magkasakit ngayon. Wala naman, sir. Naalala ko lang yung mga hirap at sakit na naranasan ko. Bakit? Galing po ako sa failed relationship. Nananakit na naging asawa ko. Wala na akong magulang at umasang bibigyan ako nito ng maayos sa buhay. Kahit hindi kami mayaman at mahirap lang. Basta tulungan pero ikinulong niya ako sa bahay. Hindi niya ako hinayaan dumiskarte. Isinusumbat niya sa akin ang mga binibigay niya. 200 pesos ang budget ko sa loob ng 1 linggo. Oo nga't may pagkain. Ang 1 delata maghapon ko na. Grabe naman. May anak ba kayo? Wala. Mabuti na lang din at wala dahil kawawa lang pati bata. Ayos na naman ako ngayon. Sadya nahihirapan lang akong kalimutan yung trauma. Pakiramdam ko lahat ng tao katulad niya. Nakakatakot na. Wala kang dapat ikatakot, Sarah. Hindi lahat tuso. Mahirap na, sir. Alam niyo ba, halos mamatay ako sa kamay niya dahil sa pananakit niya. Kaya pala mailap ka.
Nasaan ang loko mong asawa? Dating asawa. Ipinakulong ko na, sir. Sobra ng ginawa niya sa akin. Wala siyang pakialam kung sumuka ako ng dugo o ano. He deserved it. You should forget about him. Move on. Ganun na nga pong ginagawa ko, sir. Mabuti naman. May mas magandang bukas at buhay na naghihintay sa'yo, Sarah. Mabuti na lang hindi ka kagaya ng iba na nagpapakamatay. Kapag ganyan nakatindi ang dinadanas o naranasan. Gusto ko pong mabuhay kahit na sobrang hirap. Kaya hindi ko sasayangin ang buhay na pinagkaloob sa akin ni Lord. Kahit ganito ang naranasan ko. Mahalaga na kamit ko ang hustisya. Tama yan. Huwag kang matakot at ipaglaban ang karapatan mo, pantao. Hindi dapat tinotolerate ang mga kagaya ng ex mo. Totoo, sir. Tara na, baka ikaw po magkasakit kasi sinamahan mo ko dito. Ayos lang yun, Sarah. Ginusto ko to. Gusto ko rin namang mas makilala ka pa. Ayos lang ba kung maging magkaibigan tayo? Oo naman po, sir. Ayos lang. Pasensya na po kayo sa kadramahan ko, ah. Wala yun. Masaya ako nagtiwala ka sa akin para ikwento ang buhay mo sa nakaraan. Ngumiti sila sa isa't isa. Saka sila pumasok sa loob ng mansyon. Kahit paano, gumaan ang pakiramdam ni Sarah dahil may napagsabihan siya. Sabay silang naligo sa kani-kanilang banyo dahil medyo nabasa si June sa lakas ng ulan at patagilid pa ang tama noon dahil sa hangin. Simula noon, mas naging mabait si June kay Sarah. Isang gabi, dinalhan niya ng chocolate at snacks si Sarah. Sarah? Sir, ano pang ginagawa niyo rito? Nagdala ako ng snacks. Mahilig ako rito kaya bumili ako. Naparami. Talaga, sir? Salamat. Eto. Nang ibigay ni June ang pagkain, napangiti naman si Sarah. Kaya natigilan ng amo nito dahil natulala sa ganda ng ngiti ng babae. Nanatili naman si June doon at nakipagkwentuhan kay Sarah. Mas nakilala naman nila ang isa't isa. Salamat sa pagkukwento at pagtitiwala. Salamat din, sir. Sobrang bait mo at mas nakilala kita dahil sa pagiging palakaibigan niyo. Akala ko masungit kayo eh. Hindi pero namimili ako ng kaibigan. Talaga? Hindi halata. Tumawa lang si June at si Sarah naman ang natigilan dahil sobrang gwapo nga naman ang boss niya. Nang gabing yon, nagkayakagan silang uminom. Nag-inom sila sa kwarto ni Sarah. Sir, hindi ba nakakahiya? Hindi. Ako naman ang nagyakag sa'yong uminom dito. Hayaan mo ibang tao. Sige, sir. Huwag kang mabahala. Kapag may nagsalita dyan ng hindi maganda, akong bahala sa'yo. Sabi mo yan, sir, ah? Oo, pangako. Nag-inom lang silang dalawa at habang tumatagal, mas lalo silang nagiging malapit sa isa't isa. Hanggang sa nagtama ang mga labi nila dahil sabay silang humarap sa isa't isa matapos kumuha ng pulutan. Namilog ang mga mata ni Sarah, lalo na nang siilin siya ng mainit na halik ni June. Natulala lalo si Sarah kasabay ng malakas sa tibok ng kanyang puso. Hindi naman magawang kontrolin ni June ang sarili. Talagang napigtas ng pagtitimpi niya na huwag halikan ng kasambahay. Sir, I won't say sorry, Sarah. I like kissing your lips. Mali po ito, sir. Boss po kita. Walang mali sa ganun, Sarah. Aaminin kung gusto kita. Gustong gusto. Sa kabila ng mga nalaman ko, tanggap kita bilang ikaw. Sir, lasing ka lang. Kahit hindi ako lasing, totoo ang sinasabi ko. Muling hinalikan ni June si Sarah, pero sa pagkakataong yon, itinulak na siya ng babae. Sir, lumabas ka po muna, lasing ka lang. Pero Sarah, walang nagawa si June kundi lumabas dahil ayaw niyang masama ang maging tingin ni Sarah sa kanya. Sige, pero pag-isipan mong sinabi ko, Sarah. Hindi naman kumibo si Sarah. Simula noon, madalas na siyang kulitin ni June. Habang tumatagal, mas nagiging malambing ito. Isang umaga, dinalhan ni June si Sarah sa may garden ng pagkain. Nagwawalis kasi ito doon. Sarah, may dala akong ulam. Baka hindi ka pa nakain. Hindi na sir, ayos lang po ako. Matagal ka na nagtatrabaho dito sa mansyon. Ibang tao pa rin ang tingin mo sa akin. Hindi naman po sa ganun sir, naiwas lang po ako sa issue. Tungkol ba to sa nakaraan mo? Huwag kang mag-alala. Magkaiba kami ni Rodney. Hindi ko gagayain na siraulong yun. Natahimik naman si Sarah at nag-alangan. Sarah, sana mapagbigyan mo ko. Patutunayan ko sa'yo na magkaiba kami ng ex mo. Wala kang problemahin pagdating sa akin. Hindi pa ako handa, sir. Malayong agwat nating dalawa at alam ko kung saan ako lulugar. Sarah, hindi mahalagang estado ng pamumuhay.
Basta tunay na nararamdaman. Sabi ko naman sa'yo kahit hindi ako makainom, alam kong ginagawa at sinasabi ko. Pero sir, hayaan niyo po muna ako. 8 buwan pa lang po na manligaw ka. Handa akong maghintay, Sarah, kahit gaano katagal. Ikaw po ang bahala, sir. Salamat sa pagkain. Nanatiling malamig ang pakikitungo ni Sarah kay June dahil natatakot na talaga siyang magtiwala. Kahit pa nakikita niya namang malaki ang pagkakaiba ng dati niyang asawa at ng amo, hindi na niya magawa magtiwala agad. Dumating naman ang kaarawan ni June, sobrang daming bisita sa mansyon at napaka-engrande rin ng dekorasyon. Happy birthday, Sir June! Ito lang po ang regalo ko. Napatingin naman si June sa hawak na jacket ni Sarah. Ginansilyo pa talaga yun ni Sarah para sa amo. Kaya naman napangiti si June sa effort ng babae. Walang alinlangan niya itong niyakap. Maraming salamat, Sarah. Ngayon lang ako nakatanggap ng genuine na regalo. Pinaghirapan, hindi binili kung saan lang. Masaya akong nagustuhan niyo, sir. Talaga nagustuhan ko, Sarah. Ito ang pinaka-special na regalong natanggap ko sa 30 years ko sa mundo. Grabe naman kayo, sir. Mayaman kayo at tiyak na mamahalin din ang bigay ng ibang regalo. Lalo na mga kilalang personalidad, artista at negosyante ang bisita niyo ngayon. Iba yun, iban sa'yo. Pero para sa akin, walang katumbas sa regalo mo, Sarah. Maraming salamat. Hinalikan ni June sa noo si Sarah kaya natigilan ng babae. Namula ang pisngi ni Sarah kasabay ng paghaharumentado ng kanyang puso. Bahagya namang hinawakan ni June ang baba niya at tinitigan siya sa mga mata. Sarah, mas mapapasaya mo ako kung sasagutin mo na ako. Sir, hintayin niyo po akong maging handa. Nakikiusap ako, huwag niyo idaan sa birthday. Okay. Tila nawala sa mood si June sa kanyang narinig at sumenyas kay Sarah nang umalis na muna. Lumipas naman ang mga araw na hindi pa rin natigil si June hanggang sa halos 2 taon niyang sinuyo si Sarah. At dumating ang araw na pumayag ito matapos niyang isorpresa sa mismong araw ng birthday ni Sarah. Handa ko to? Oo, Sarah, para sa'yo lahat ng to. Kaya hipan mo ng cake. Happy birthday, sweetie. Maraming salamat sa effort. Napaluha si Sarah habang hinihipa ng cake. Iyon kasi ang unang beses sa may taong nag-celebrate ang birthday niya at ipinaghanda pa siya. Bigla namang namatay ang ilaw at doon bumungad kay Sarah ang mga letrang glow in the dark at nakalagay ang salita, "Will you marry me?" Kasabay ng pagtugtog ni June ng gitara habang nakanta ng may Valentine's. February 14 din kasi ang araw ng birthday ni Sarah. I can't wait any longer, Sarah. My heart feels uneasy. I want to spend my lifetime with you. I really do. So, will you marry me? I will. Talaga? Oo, sir. Call me by my name, Sarah. Oo, June. Pumapayag ako. Niyakap naman ni June si Sarah at isinuot ang singsing kasabay ng pagliwanag ng paligid. Labis naman na siyang nararamdaman ng dalawa dahil doon. Nag-celebrate lang sila at sabay-sabay kumain kasama ng ibang tauhan nila. Nang gabing yon, sa kwarto na ni June natulog si Sarah at ibinigay ni Sarah ang sarili sa asawa. Nagsimula sila sa mainit na halikan. Patuloy na humahaplos ang kamay ni June sa bawat parte ng katawan ni Sarah na siya nagbigay ng kakaibang init sa katawan ng babae. Huwag kang mag-alala, Sarah. Patutunayan ko sa'yo na mahal kita. Ramdam ko naman yon, June. Araw-araw pa. Mabuti naman. Wala na akong ibang mahihiling pa kundi makasama ka sa habang buhay. Hanggang sa inangkin ni June si Sarah ng paulit-ulit. Nakatulog naman sila sa sobrang pagod. Lumipas sa mga araw at ilang buwan ang ikasal si Sarah kay June. Noong una, wala pang tiwala si Sarah kay June ng lubos kaya nagamit siya ng pills. Hindi iyon alam ni June kahit nakasal na sila. Naging masunurin at mabait na asawa naman si Sarah, kaya lang nakagawian niyang ipaliwanag kay June kung saan napupuntang allowance o perang ibinibigay ng lalaki. Tinitipid din ni Sarah ang sarili dahil nahihiya siya. Hindi mo kailangan sabihin sa akin ng tungkol dyan, Sarah. Hindi ka ibang tao, asawa kita. Normal lang nagastusin mo ang pera ko. Ang pera ko ay pera mo. Pero kasi, kung iniisip mo isusumbat ko yun sa'yo, nagkakamali ka. Alam ko mahirap ang pinagdaanan mo bago ka mapunta sa akin at naiintindihan kita sa puntong yun. Hindi mo kailangang mag-guilty o problema sa mga bagay na baryalan sa akin. Susubukan ko, June.
Huwag mong subukan. Gawin mo na lang, Sarah. Mahal na mahal kita. Mahal din kita, June. Salamat sa pagmamahal mo sa akin. Yumakap si Sarah kay June at hinalikan naman siya sa labi ng asawa. Lumipas sa mga araw na palagi sila nagkakasundo sa lahat. Sobrang saya ni Sarah sa piling ni June dahil mahal na mahal siya dito. Isinasama naman ni June si Sarah sa mga lakad na lalaki kahit business trip pa yun sa ibang bansa. Sobrang enjoy naman ng babae dahil nararanasan niya ng maging masaya at makapag-travel. Thank you dahil dinala mo ko dito. Siyempre, asawa kita para hindi ka naman laging kulong sa bahay. Baka mabaliw ka niyan. Gusto mo ba magtrabaho sa kumpanya? Pwede. Paano yan? Hindi ako nakatapos eh. Mag-aral ka muna. Pag-aaralin kita para makuha mong gusto at pangarap mo. Talagahan? Gagawin mo yon? Gustong-gusto ko talaga mag-aral noon pa. Then, study. I am willing to support you. Napangiti naman si Sarah sa sobrang tuwa. Dahil doon, pinaghandaan niya ang gabing magkasama sila sa kwarto matapos maligo ng sabay. Umibabaw si Sarah kay June at pinaligaya ang lalaki. Nauwi naman sa mainit at tagpo sa kamang kanilang buong magdamag. Mabilis din sila nakatulog matapos ng ilang rounds. Kinabukasan, nagsimula na si June umattend ng assembly. Pinasamahan niya naman si Sarah sa mga tauhan niya at naglibot lang ang babae sa friends. Nang magabi, umuwi rin si Sarah sa private suite ni June at sinalubong siya ng mainit na halik ng asawa. Hindi ko alam, Sarah, pero sobrang namimiss kita agad. Ako rin, June. Good then. You know what's next? Oo. Hinubad naman ni Sarah ang suot na damit at agad siyang sinunggaban ni June. Dinala siya nito sa kwarto nila at doon muling nagsalo sa mainit na sandali. Samantala, makalipas ang ilang buwan nagsimulang magbago si June. Madalas nang mainitin ang ulo nito dahil hindi pa rin nabubuntis si Sarah. Pinag-iinitan naman ng mga kamag-anak niya ang babae at sinasabing pera lang ang habol ni Sarah sa kanya. June, sobra na mga kamag-anak mo. Hindi na nakakatuwa ang mga pinagsasasabi nila. Pera lang ang habol ko? Talaga? Halos sabihin ko na nga sa'yo palagi kung saan napupunta ang perang binibigay mo. Hayaan mo na sila. Walang mga magawa sa buhay. June, kahit yung ate mo, grabe kong hamakin at maliitin ako. Nakapag-ALS naman ako. Napag-aral mo ko, hindi ko naman hiniling na maging mahirap. Ipinanganak akong malas, kaya nga sobrang hirap eh. Ano ba? Hindi ka ba titigil, Sarah? Hanggang ngayon hindi ka pa rin nakakalimot sa siraulo mong ex. Palagi mo na lang kinukumpara yung mga simple kong tanong kung anong nabili mo. Na para bang minamasama mo yung tanong ko. Hindi naman sa ganun, June. Dala na rin kasi kaso. Tapos yung mga kapamilya mo pa at kabag-anak. Halos lahat sinusumbatan ako. Wala akong pakialam, Sarah. Sa akin ka makisama. Ako ang intindihin mo, hindi sila. Pero, galit na sinakal ni June si Sarah sa sobrang galit. Munti ka na niyang sampalin ng asawa. Nang manginig si Sarah sa sobrang takot, naalala ng babae ang trauma niya sa ex niya kapag ayaw niyang pumayag makipag-sex, sinasaktan siya. Wala itong pakialam kahit depressed na at nasasaktan na si Sarah. Tila nahimasmasan naman si June at binitawan si Sarah para yakapin. Sorry, hindi ko sinasadya magalit ang sobra. Ikaw naman kasi, makinig ka sa sinasabi ko. Pag sinabi kong tama na, huwag na natin pag-usapan. Sorry, ayoko lang na pinag-iisipan ako ng masama. Dahil hindi ako ganun, June. Alam ko, Sarah. Alam ko. Sorry. Tumango naman si Sarah at nagkaayos sila. Simula noon, pinagtatanggol na ni June ang asawa hanggang sa ichismis na ng mga kapamilya niya si Sarah na nanlalalaki. Kaya kinompronta niya ang asawa ng tumagal yun ng ilang buwan. Idagdag pa na may nakita siyang bulaklak at love letter sa bag ni Sarah. Hindi lingid sa kaalaman ni June na ang ate niya ang nag-set up noon para idiin ang babae dahil ayaw nila rito. Sarah! Han, bakit? Galit na sinampal at pinagbubugbog ni June si Sarah. Nagdilim na ang paningin ng lalaki. Hindi pa ito nakontento at sinakal ang babae. Minahal kita na sobra, pero nagpapaligo ka pa sa iba. Ano ba sinasabi mo, June? Sobrang tagal na natin. Alam mo sa sarili mo na hindi ako kaladkaring babae. Kasal tayo! Sinungaling. Nakita ko sa bag mo sulat at katabi nun ang bulaklak. Kaya huwag mo akong lokohin dahil hindi ako pinanganak na bobo. Ibinalibag ni June si Sarah at tinakpan ng unan sa mukha. Ngayon lang ako na-insulto na ganito, Sarah. Di ako makahinga! Dumating naman ang mayordoma at inawat ang dalawa.
Doon lang nakawala si Sarah at halos kapusin ang hininga. Bumagsak ang luha sa mga mata ng babae. Sa susunod na ulitin mo pa sagarin ang pasensya ko. Ako mismo maghuhukay ng paglilibingan mo, Sarah. Oh, walang hiya ka. Ilang beses na siyang sinasaktan ni June at palagi niyang kinukuhanan ng video sa kalarawan ng pang-aabuso nito. Alam niya sa sarili na kaya siya nitong patayin anumang oras, kaya uunahan na niya ito. Inilabas naman siya ng mayordoma dahil naawa sa kanya si Manang Chole. Pinakuha naman ni Sarah ang mahahalagang gamit sa matanda. Maraming salamat, Manang. Dumiretso si Sarah sa istasyon ng pulis matapos kunin ang gamit na hawak ng matandang mayordoma. Naroon ang annulment papers na matagal niya nang isinulat. Simula nang saktan siya ni June. Dala na rin niya ang mga ebidensya ng pananakit ni June. Desidido na po akong ipakulong ang lalaking yun. Dahil hindi matatahimik ang buhay ko kung mananatili siyang lahi sa kasalanan na nagawa niya. Nais ko rin sana magpasa ng annulment papers. Dinala naman si June sa harap ni Sarah matapos damputin ng lalaki. Labis ang galit ito kay Sarah nang magkaharap sila. You did this. How dare you? Bakit? Sinabihan na kita, June. Galing na ako sa toxic na relasyon. Ayoko nang maranasan yung mga pinaranas sa akin nun. Nangako ka, pero anong ginawa mo? You. Patawad, pero sa kulungan ka nararapat. Sarah, you bitch! Tumalikod si Sarah at kinausap ng hepe. Tila nabawasan ng tinik ang puso ni Sarah nang dalhin si June sa selda. Sobrang sakit kay Sarah na maulit ang nangyari noon. Pero ganoon pa rin ang nangyari. Agad naman siyang tinulungan ng mga pulis at abogado para makamit ang hustisya. Pati na rin ang annulment nila ay agad pironiseso. Pinayuhan din siya na huwag muna magpakasal dahil hindi lang yun ang unang beses na naranasan niya yun. Maraming salamat po sa pagtulong. Sana palagi makamit ang mga mahihirap na katulad ko ang hustisya. Nakulong naman si June at nagpasya si Sarah magpunta sa malayong probinsya. Nang makarating sa parteng Hiyabong sa probinsya ng Samar, doon nagpasya ang babaeng manirahan. Doon niya nakilala si Harold, ang gwapong kapitan ng barangay nila. Tinulungan siya nitong mag-settle sa Hiyabong. Winelcome naman siya ng mga mangyan doon. Tinuruan siya ng mga itong maging manlalason para protektahan ang sarili. Naging magkaibigan sila ng kapitan kaya ganoon ang trato ng mga tao sa kanya. Nakita ko ang record mo, Sarah. Pinaimbestigahan mo ko? Oo. Bilang kapitan ng barangay na ito, tungkulin kong panatilihin ang kapayapaan sa aming lugar. Walang kriminal dito, manlalason marami. Alam ko, tinuro nila sa akin kung paano manlason nang sa ganon magawa kong ipagtanggol ang sarili ko. You get some nerve, Sarah. But hell yeah, as long as you settle here peacefully, I am willing to let you stay. Thank you, Kapitan. Matanong ko lang po, may alam po ba kayo naghahanap ng katulong? Gusto ko po sanang mamasukan bilang katulong. I know. You can go to the newest mansion here in Samar. How about the room you rented? Kapag po natanggap ako, hindi na ako doon uuwi. Stay in sana ang hanap ko para makatipid na rin. Sige, pumunta ka lang doon. Ire-recommenda kita. Salamat, Kap. Umalis naman si Sarah sa barangay hall at nagpunta sa nasabing mansyon. Sinalubong naman siya ng ibang tauhan at mayordoma para pagbuksan ng gate. Magandang araw po. Ako po si Sarah, ang narekomenda ni Kapitan Harold. Tumangulang ang mayordoma at pinapasok na siya sa loob. Agad siya nakapagayos ng gamit at nagsimula sa trabaho kinabukasan. Pero hindi niya pa rin nakikita ang amo. Hanggang sa dumating ang gabi, doon lang dumating ang isang magarang motor na alam ni Sarah na hindi pipitsugin. Good evening, sir. You look good in that uniform. Biglang tinanggal ni Harold ang suot na helmet at ganoon na lang ang ulat sa panlalaki ng mga mata ni Sarah nang makita ang gwapong mukha ng kapitan. Kaya naguluhan siya doon at napagtanto na masyadong Inglesyerong kapitan na ito para pagdudahan. Ikaw ang may-ari ng mansyon na ito? Yes, I am Harold Velasquez. Mayaman ka na pala talaga? Yeah, it's our legacy. Kinuha naman ni Sarah ang ilang dala ni Harold at dinala ito sa kwarto ng lalaki. Nakaramdam naman ng kakaibang intimidasyon si Sarah habang nasa malapit ang amo. Sobrang bilis ang tibok ng kanyang puso dahil doon. Nilagay ko na po, sir, ang gamit niya sa kwarto. Lalabas na po ako. Okay, thanks. Nakahanda na pong hapunan. Pinapababa na rin po kayo ni Manang. Mauna ka na, susunod na lang ako. Tumango lang si Sarah at umalis.
Nang gabing yon, niyakag ni Harold si Sarah na sabayan siyang kumain. Nag-aalangan man, naupo pa rin si Sarah. Sir, nakakaya naman po. Boss ko kayo tapos sinasabayan ko kayong kumain. Ayos lang yan. Madalas niyayakag kong ibang kasambay sa mansion para sabayan ako kumain. Kaya huwag kang mag-alala, akong bahala. Pantay-pantay ang trato ko sa inyo rito. Maraming salamat sir kung ganun. Tahimik naman silang kumain kalaunan. Hindi mapigilang makuryoso ni Harold sa buhay ni Sarah. Hindi niya mapigilang titigan ito na anong may babasaging bagay na anumang oras maaaring mabasag. Nakaramdam naman ng pagkailang si Sarah kaya huminto ito sa pagkain. Sir, hindi ka pa po ba komportableng kasabay akong kumain? Mamaya na lang po kaya ako. Komportable. Kaya wag mo akong pansinin. Kumain ka lang. Medyo curious lang ako sa naranasan mo nun kaya ka lumipat dito sa Yabong. Balang araw, masasabi ko rin sa inyong tunay na dahilan. Pero umasa kayong wala akong hangaring hindi maganda. Gusto ko lang talaga ng tahimik na buhay. Okay. Nagpatuloy naman sila sa pagkain. At nang makatapos bumalik na sa trabaho si Sarah. Dahil may mahalagang mga tao rin namang kinausap si Harold bilang kapitan. Samantala, matapos makipag-usap ni Harold sa mga tauhan, umakyat na siya sa sariling kwarto at naligo. Paglabas niya, may nahagip ang mga mata niya sa labas ng bintana. Nakita niya si Sarah na nakaupo sa may bench malapit sa lake. How painful your experience is. Tumalikod si Harold at naglihis saka siya nahiga sa malambot na kama. Kinabukasan, naghanda ang mga tao sa nalalapit na fiesta. Ganoon din ang mga tao sa mansyon ni Harold bilang kapitan. Matagal nang nanunungkulan sa gobyerno ang pamilya ni Harold at nananatiling mabuti ang mga ito sa mga nasasakupan. Kaya naman, sa mismong araw ng kapiestahan, may mga mangyan na nakipiesta sa bahay ng lalaki. Naging abala naman si Sarah sa pagbibigay ng mga alak sa mga bisita ng maggabi. Makihalubilo ka dito, Sarah. Fiesta naman. Isang tabi mo muna ang pagiging kasambahay. Ayos lang po ba yun, sir? Oo naman, ayos lang. Sige po, salamat. Naging ayos naman ang gabi ng fiesta dahil nagsayawan pa ang mga bisita. Nakisayaw din si Sarah at tila naging malaya siya pansamantala. Dulot ng kalasingan, hinila niya si Harold para yakagin nitong sumayaw. Napatingin naman sa kanila ang mga tao. Wala namang pakialam si Sarah dahil hindi niya alam na hindi nagsayaw ang lalaki. Sa unang pagkakataon, napasayaw ni Sarah ang kapitan. Ikaw talaga, Sarah. Hindi mo ba alam na hindi ako nasayaw? Ngayon, nasayaw ka na, boss. Wala kang dapat ikahiya. Gwapo ka. Kaya kahit sayaw, tikling pang gawin mo, hindi ka papangit sa paningin ng mga tao. Anong ibig mo sabihin? Nagagapuan ka sa akin, Sarah? Sir. Ngumiti naman si Harold kaya natulala si Sarah pati na rin ang ibang mga bisita. Sobrang saya nila at nang matapos ang kasiyahan, nagpa siya nang magpahinga si Harold. Hinatid niya naman si Sarah sa kwarto nito dahil sobrang lasing na lasing ang babae. Problemado nga. Hindi Sarah, pwede mo na ba sabihin sa akin ang tungkol sa nakaraan mo? Bakit 2 beses kang hiwalay sa asawa at pinakulong mo pa? Dahil nananakit sila. Doon ay kinuwento ni Sarah ang lahat. Nakaramdam naman ng galit si Harold. Iyon kasi ang pinakaayaw niya sa lahat. Ang mga lalaking nananakit ng babae. Namatay ang mami niya dahil sa ex nitong obsessed at ayaw magkatuluyan ng daddy sa kamami niya. Nagawa namang pagbayarin ng salarin. Kaya nagpa siya si Harold na tulungan ng babaeng makabangon. Simula noon, naging mas malapit sila sa isa't isa. Nakamove on naman si Sarah makalipas ng 3 taon. Doon na rin nagsimula ang kakaibang feelings ni Harold kay Sarah dahil mas nakilala niya ito sa paglipas ng panahon. Sir, ito na po ang pinapabili niyong gagamitin bukas. Oo, ibigay mo na lang kay Manang at bahala na siyang ipagawa yan sa ibang katulong. Dito ka na muna, samahan mo akong kumain at maligo sa pool. Pero sir, hindi ka pa rin nagbabago. Ilang beses na tayong nagkasama at nagka-jamming. Nahihiya ka pa rin sa akin. Kasi naman, enough, join me. Walang nagawa si Sarah kundi hubarin ang suot na damit at iwan ang tupis niya. Napalunok naman si Harold na makita ang magandang katawan ng babae. Matagal na siyang lihim na humahanga rito dahil ka sa maganda, mabait at sexy. Nag-dive naman si Sarah sa tubig at umahon. Napalunok si Harold doon, saka napainom ng beer. Sarah, kumain ka rito at saka kumuha ka lang ng gusto mo. Opo sir, salamat.
Naglangoy lang si Sarah at sinamahan ito ni Harold. Naghabulan sila sa tubig at naglangoy ng pabalik-balik. Nang mapagod, nagpa siya silang umahon. Munti ka nang madula si Sarah nang umakyat ito. Mabuti na lang at nahatak siya ni Harold. Kaya lang, aksidenteng nagtama ang kanilang mga labi. Ganoon na lang ang paghaharumentado ng kanilang mga puso at panlalaki ng mga mata. Bahagya namang itinulak ni Sarah si Harold. Salamat, sir. Aksidente ang lahat, Sarah. Huwag ka sana mahihiya sa akin. Opo, nagugutom lang ako. Kakain muna ako. Sige lang, kumain ka lang dyan. Huwag kang mahiya, Sarah. Matagal na tayo magkaibigan. Harold na lang ang itawag mo sa akin. Pero baka isipin nila wala akong respeto. No, they didn't mind. Sige, Harold. Ngumiti si Sarah at nagsimulang kumain ng inihaw na may kasamang kanin. Nag-enjoy naman sila doon at nag-inom. Sarah. Matagal ko nang gustong sabihin sa'yo to. Pero wala akong lakas ng loob. At ngayon ko lang napagtanto na masyado na matagal. Mahirap nang itago. Ang alin, Harold? Ang nararamdaman ko para sa'yo. Sarah, matagal na kitang gusto. Gusto sana kitang ligawan. Yun ay kung papayag ka. Alam mo na no girlfriend since birth ako dahil nakafocus sa goal. Wala ka rin makikitang niloloko ko o sinasaktan. Ibang-iba sa mga naging ex mo. Alam mo? Oo, kinuwento mo 3 taon na nakalipas ng malasing ka ng fiesta. Naiintindihan kita, Sarah. Natigilan si Sarah. Hindi niya alam kung bakit kinikilig siya. Pero hindi pa siya handang sumugal. Gusto rin kita, Harold. Pero ayoko pang sumugal. Ayoko muna makipagrelasyon o ikasal. Handa akong maghintay na maging handa ka. Basta hayaan mo ko iparamdam sa'yo araw-araw na seryoso at mahal kita. Sige. Sa sobrang tuwa ni Harold, niyakap niya si Sarah at siniil na mainit na halik. Tinugunan naman yun ng babae. Naging close sila lalo at naging open sa isa't isa. Madalas silang magkasama at halos hindi mapaghiwalay. Habang tumatagal, ang trauma ni Sarah unti-unting nawawala. Wala man silang relasyon ni Harold pero nanatili silang may pake at sweet sa isa't isa. Isang araw, binastos ni Carlo na kapitan ng ibang barangay si Sarah na magdala ito ng lunchbox para kay Harold. Miss Sarah, ang sarap naman ang dala mo. Kasing sarap mo siguro yan. Kapitan Carlo. Wow, napakatapang. Ganyan na mga gusto ko sa babae. Kapag kasi matapang, palaban sa kama. Hindi ka ba titigil? Nasa barangay hall ka ng yabong. And so, matuto ka ng respeto. At paano kung ayoko? Agad humakbang si Carlo at balak sanang halikan si Sarah nang lumipad ang kamao ni Harold sa mukha ng lalaki. Matagal niya ng karibal ito sa pamumuno at pagnenegosyo. Kaya naman ang hindi may talagang kapitan sa barangay nila, sa ibang barangay ito lumaban at lumipat ang tirahan. Galit na pinagsisipa at pinagsusuntok ni Harold sa mukha ang lalaki. Natakot naman si Sarah na baka mapatay ni Harold ang hudyo. Tama na, Harold! Baka mapatay mo siya! Talaga mapapatay ko yung gunggong na yan kapag hindi kanya ginalang. Ayoko mapahama ka dahil sa akin. Tama na! Ipapakulong kita. Tignan natin kung sino sa ating dalawa makukulong, si Raulo. Halos manginig si Harold sa galit kaya naman hinawakan ni Sarah ang kamay ng lalaki para pakalmahin ito. Salamat sa pagtulong mo, Harold. Pero ayoko talaga mapahama ka dahil sa akin. Concerned ka sa akin? Siyempre. Hayaan mo nang baliw na yun. Kakausapin ko lang si Juros. Siya ang abogado ko. Okay. Ito palang pagkain mo. Ako na. Salamat sa paghatid. Walang anuman. Trabaho ko yun, Harold. Natawa na lang ang binata saka ito nakipag-usap sa abogado tungkol sa isyu ni Carlo. Lumipas sa mga araw na mas naging malapit si Sarah kay Harold dahil pinagtanggol siya nito. Samantala, naglaban si Harold at Carlo sa korte dahil kay Sarah. Kalaunan, umatras naman si Carlo sa laban nila sa korte dahil alam niyang hindi ito mananalo dahil sa pambabastos niya kay Sarah. Hindi naman matanggap ni Carlo ang pagkatalo kaya lang hindi siya makakilos dahil pinablotter niya siya ni Harold para hindi makalapit kay Sarah. Harold, bakit hindi ako pinalalabas si Manang na mansyon? Simula ngayon, hindi ka nalalabas mag-isa. Iba nang gagawa ng trabaho mo, Sarah. Kung usapang paglabas ng bahay, hindi ko hayaang mapahama ka. Naiintindihan ko, Harold. Salamat sa pagprotekta mo sa akin. Lahat gagawin ko para sa'yo, Sarah. Hindi kita hayaang masaktan o bastusin ni man. Thank you.
Niyakap ni Sarah si Harold at kumalma naman ang binata dahil doon. Pinakatitigan naman ni Harold ang babae sa mga mata at pinagdikit nila ang kanilang mga noo. Halos mamulang pisngi ni Sarah dahil doon. Nang hapon na yon, naalala ni Sarah ang annulment nila ni June. Naaprubahan na yon noon pa, kaya handa na siyang buksan ulit ang puso. Halos 2 taon na rin naman siyang hinihintay ni Harold. Sarah, anong ginagawa mo? Tinitignan yung annulment papers namin ni June. Wala na akong galit na nararamdaman. Malaya na ang puso't isipan ko. Mabuti naman kung gano'n. Mahirap magtanim ng galit. Habang buhay mo dadali ng galit na yun. Kahit hindi mo pa napapatawad, basta wala ka nang nararamdaman na kahit ano. Ayos na yun. Oo, mas ayos nga yun, Harold. Maaari na rin akong magsimula ng panibagong yugto. Kasama ko. Oo, kasama mo. Yumakap si Sarah kay Harold at siniil naman siya ng halik ng lalaki. Ganoon na lang ang pag-iinit ng kanilang mga katawan. Gumala ang kamay ni Harold sa makinis na balat ni Sarah. Nagbigay init yun sa kanya at mas lalo namang ginanahan si Harold romansahin ng babae. Ibig sabihin, tayo na? Oo. Pambihira, ni hindi man lang ako handa. Ni hindi man lang kita na sorpresa. Ayos lang yun, Harold. Hindi naman ako mahilig sa material na bagay. Masaya na ako na maging tapat ka. Mahalin mo ako at pahalagahan. Hindi bale, habang buhay kita mamahalin. Ipaparanas ko sa'yo na hindi lahat katulad nila na sasayangin ka lang. Dahan-dahang inalis ni Harold ang suot na damit ni Sarah at mabilis niya namang hinubad ang sariling damit. Agad sinunggaban ni Harold ang malusog na dibdib ni Sarah at pinagsawa ang labi ron. Pababa sa pagitan ng hita ng babae. Halos panawa naman ang ulirat si Sarah sa sarap ng dulot ng ginagawa ni Harold sa kanya. Kumawala ang sasarapang ungol sa kanyang labi at kalaunan. Nauwi sa mainit at tagpo ang kanilang pag-iisa. Pinuno naman ng lalaki ng kanyang katas ang kabibe ni Sarah. Hala, sigurado ka na ba sa akin? Hindi ako nagpils, alihis. Wag, hindi ako alis. Sigurado na ako, Sarah. Gusto kong ako ang huling hanggang dulo. Hindi na kita pakakawalan. Hindi kita sasayangin. Dahil deserve mo. Deserve mong mahalin at alagaan. Sana hanggang dulo. Ingatan at alagaan mo pa rin ako. Huwag saktan at paiyakin. Oo, Sarah, pangako. Ngumiti naman si Sarah at niyakap lalo si Harold. Paulit-ulit siya nitong inangkin. Mabilis naman silang nakatulog ng gabing yun. Samantala, sinurpresa ni Harold ang babae at personal na inalok ito ng kasal. Binilhan niya rin si Sarah ng napakagandang singsing. Kakaibang pakiramdaman ng ibabaw kay Sarah ng mga oras na yun. Ibang-iba sa naramdaman niya noon. Mas masaya siya at panatag ang kalooban ngayon na si Harold ang pakakasalan. Wala akong ibang may papangako, kundi maayos na buhay at kumpletong pamilya, Sarah. Walang problema, Harold. Basta ikaw ang kasama ko at hindi mo ako pagbubuhatin ng kamay. Sasamahan kita hanggang dulo. Hindi ko gagawin sa iyo yan, Sarah. Masyado kitang mahal. Sana hindi lamunin ng obsession, galit, inggit, kawalan ng tiwala, selos at pagiging makitid ang iyong utak. Ngayon pa lang sinasabi ko na, Harold, handa akong ipaglaban ng hustisya. Hindi na kailangan. Dahil akong itinakda ng Diyos para sa iyo. Para samahan ka sa lahat. Hindi kita kailangang bibiguin. Sana. Siniil ng mainit na halik ni Harold ang fiancé matapos itong isuot ang singsing. Nang gabing yon, may nangyari ulit sa kanila at nasundan pa iyon ang nasundan hanggang sa nabuntis si Sarah. Ipinagdiwang nila yon at kalaunan, sinasamahan ni Harold ang fiancé magpa-check up. Ikinasal naman sila agad para makapagsuot pa ng wedding gown ng babae. Sabay nilang binuo ang kanilang pamilya ng buong pagmamahal, respeto at pag-uunawaan. Hanggang sa lumipas ang ilang taon, sabay sila naglingkod sa mga tao at gobyerno. Isang umaga, inayos ni Sarah ang ilang dokumento bago sila umalis ni Harold. Johnson, anak, huwag kang magpapagala-gala mamaya sa barangay ula. Mahirap na, baka madukot ka pa. Huwag kang alis sa tabi namin ng papa mo, ha? Mahal, may meeting ang sekretaryo ng mga barangay mamaya sa munisipyo. Ako nang bahala kay Johnson. Oo, sige, akong bahala. Basta huwag mong pabayaan ang anak natin. Pagkatapos ng meeting namin, pupuntahan ko kayo agad. Oh, sabay na tayo kumain ng lunch sa karinderya. Tumango naman si Sarah sa sinabing yun ng asawa. Bandang 9:00 ng umaga nang pumunta si Sarah sa munisipyo kasama ang driver ng sasakyan na ginagamit ng mga taga-barangay. Nag-focus lang si Sarah sa meeting hanggang sa matapos.
Dumiretso naman siya agad sa barangay hall para yakagin ng mananghalian ng mag-ama niya. Lumabas sila at kumain sa pinakamalapit na karinderya. Todo asikaso naman ng lalaki sa kanyang mag-ina. Anak, wag kang kumain ng buto ha. Aalisin ni Daddy. Napakabait mo talagang ama, Harold. Napakaswerte ni Johnson at ikaw ang naging daddy niya. Siyempre, mahal na mahal ko ang anak ko eh. Anak natin, binuo natin si Johnson na may pagmamahal. Simula nang isilang siya hanggang ngayon na 6 na taon na siya. Gusto kong alagaan kayo at mahalin ang higit pa sa buhay ko. Thank you. Mahal na mahal ka rin namin ni Johnson, Harold. Humalik naman sa noo ni Sarah ang lalaki. Halos mamula ang pisngi ng babae sa kilig. Matapos nilang kumain, sabay silang bumalik sa barangay hall at ginawa ang kanilang trabaho. Habang tumatagal, mas tumitibay ang kanilang samahan hanggang sa lumaki si Johnson. Naroon pa rin ang respeto, pagmamahal at pagpapahalaga hanggang sa huli nilang hininga. Kapag nag-asawa ka, siguraduhin mong mahal ka ng lalaki at alam mong hindi ka kayang saktan. Doon pa lang sa hindi kanya kayang pagbuhatan ng kamay, panalo ka na. Huwag kang pipili ng lalaking sobrang seloso. Dahil sa panahon ngayon, maraming namamatay dahil sa selos at pananakit. Maging matalino ka sa pagpili at huwag mong hayaang saktan ka sa katapakan ng pagkatao mo. Huwag ka ring papayag na hindi ka didiskarte at aasa lang sa kanya dahil isusumbat niya yun sa'yo. Kapag nag-away kayo, hindi mo kailangang mag-settle sa relasyon na sobrang toxic na. Huwag kang manghinayang itapon ang pinagsamahan niyo kung kaligtasan at buhay mo na nakataya. Masarap mabuhay kapag malaya at hindi ka nasasaktan. Kapag alam mong niloloko ka na, tama na. Huwag nang magpakamartir pa. Marami pa dyan. Balang araw, makakamove on ka rin kahit gaano mo pa siya kamahal. Kung hayop ang turing sa'yo, pumalis ka na at piliin mo ang tahimik at saka payapang buhay para sumaya. Itinuro rin sa atin ang kwentong ito na huwag baliwalain ang nararamdaman mo at ipaglaban ng hustisya na nararapat para sa'yo. Maging matapang ka na, harapin ang mga taong nanakit sa'yo at binasura ang buhay mo. Huwag kang manghinayang bumitaw dahil lahat ng mabigat, gumagaan kapag binibitawan. At dito na po nagtatapos ang ating kwentong pag-ibig. Maraming salamat po sa pakikinig. To God be the highest glory. Hanggang sa muli. Paalam!